Yo, Kirara, kumusta? Kumusta ang buhay-buhay? Medyo naging busy lang lately. Sayang yung ano. Sayang hindi ko natuloy-tuloy yung ano. Sunod-sunod na sana yung uploads natin ano. Well, pwede pa naman. Malayo-layo pa naman, may ilang araw pa bago matapos ang taon. Anyway, speaking of bago matapos ang taon, baka naman guys. Pa-subscribe naman boy. Malapit na tayong mag 50k oh. Teka, ilan na ba ako? Um, Uy, 149 na pala ako. 1K na lang guys. 150 na tayo. After 5, 6 years. Oo, after 6 years magwa 150 na rin. Baka naman. Papindot na yung subscribe dyan guys. Bago matapos ang taon. Free naman yan. Pipindutin mo lang yung subscribe. Tapos yun na. Happy na ang bata. At saka palike na rin ang video natin Kirara. Malaking tulong yan sa ano natin. Sa kabuhayan package natin. At sa mga nakasubscribe na sa 150, sa 149,000 na yan, alam ko nasa 5,000 na lang siguro yung active dyan pero maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa mga laging nakasubaybay at mga nagko-comment, laging present sa sa comment section. Maraming salamat po. Hindi ko man laging napupusuan yung mga comment ninyo pero lagi niyong tatandaan guys. Lagi kayong nasa puso ko. Putya. Bumabanat pa, sarap banatan. Well, anyway. Ayun, well, wala. Gusto ko lang naman sanang umintro-intro. Kaso wala akong maisip na may kwentang intro eh. So, walang kwentang intro. Parang makinig na nga lang. Wala nang kwenta pinagsasabi ko rito. Tara, simulan na natin. Hello Sir Kira. Tawagin mo na lang akong Julia. Taga Cavite kami. Kwento ko lang itong hindi ko inaasahang karanasan sa unang beses ng pagbubuntis ko. Gusto ko talagang magpasalamat na lumabas kayo sa suggestion ni YT dahil nagkaroon ako ng kaalaman sa mga aswang. Hindi kasi ako naniniwala dati kasi tunog katang isip lang naman siya, di ba? Sabi nga, hanggat di mo nararanasan, hindi ka talaga maniniwala. Kahit nga sa mga multo hindi ako masyadong naniniwala. Kahit ang dami-dami ng mga videos na nagkalat sa internet. Kaya naman hindi kami makapaniwala ng asawa ko nung mangyari nga ito sa amin. Last year, 2024, ipinagbuntis ko ang panganay ko. Nagre-rent lang kami ng apartment noon at nasa magubat na parte kami ng Cavite nakatira. Pumili kami ng tahimik na lugar. Dito sa amin, malalawak pa ang mga bakanteng lupa at kakaunti pa lang ang mga bahay. 4 months na yung tiyan ko noon nang magsimula yung mga kakaibang pangyayaring ito. Una Sir Kira, malayo kami sa kalsada. As in looban talaga. Tipong yung mga taga-ron at mga delivery riders nang ang pumapasok. Pero nagulat na nga lang kami nang may ilang beses nang nadaan sa harap namin na hindi naman taga-roon at walang nakakakilala sa kanya. Isang matandang babae yun. Maayos naman yung suot niya Sir Kira. Mukha naman siyang matinong tao. Hindi ko man kita yung mukha niya dahil sa balabal niya, malinis at maayos naman siyang tignan. Nalaman namin na hindi talaga siya taga doon noong sabihan kami ng landlord namin tungkol doon sa matandang babae na yon. At saka pinag-iingat din kami. Noon namin nasabi sa kanya na madalas na nga naming makita yung matanda na yon kada lalabas kami. Nung una, inaakala lang namin na bagong lipat kaya hindi namin kilala. Hindi daw pala. Kwento pa niya, nilapitan niya pa raw yun para tanungin kung saan ito nakatira. Dahil ang dalas na nga raw nandoon sa harap ng tindahan nila. Nakatambay o para bang may hinihintay.
Ilang beses na nga rin daw niya itong sinaway. Umaalis naman daw, pero bumabalik-balik pa rin. Sinabihan lang daw niya kami dahil hindi raw maganda ang pakiramdam niya dun sa babae. Para daw ba kaming binabantayan lahat? Sir Kira, hindi kasi namin agad pinansin yung babala na yon ng landlord namin. Kumbaga, hindi pa nagsisink in sa amin na baka iba na pala yon. Madalas naman kasi kapag ako na lang mag-isa sa bahay at nasa trabaho na ang asawa ko, nakasara na lang ang pinto ng bahay. Nagsasara din ako palagi ng bintana. Hindi mo nga aakalaing may tao sa bahay namin dahil bihirang-bihira akong lumabas ng mag-isa. Pero habang lumalaki yung tiyan ko, nadadagdagan yung mga kakaibang nangyayari sa paligid. Bale bunggalo lang yung bahay na yon at wala kaming kwarto. Meron lang siyang loft. Minsan sa taas, pero mas madalas na sa baba kami natutulog. Lalo na kapag mainit ang panahon. Nung time na yon ay may pinanood kaming movie, kaya sa baba kami nakatulog. Hindi naman mainit nun, pero ewan ko ba kung bakit nung gabing yon, init na init ang pakiramdam ko. Nakakaidlip lang ako saglit, tapos magigising din ako agad kasi mararamdaman ko yung paggapang ng pawis sa leeg ko. Talagang pinagpapawisan ako. Panay din ang bangon ko nun para uminom ng tubig kasi nga init na init ako. Nagising na rin noon ang asawa ko dahil sa akin kasi ang likot ko daw. Ginusto ko na nga lang na maiyak nun kasi antok na talaga ako. Pero hindi ko magawang makatulog ng diretso. Nagbukas ng ilaw ang asawa ko sa kusina. Ipagtitimpla niya ako ng gatas. Pero hindi pa man umiinit yung bumbilya namin, ay pinatay niya na ulit yun. Tapos sinenyasan niya ako na wag daw akong maingay. Tapos nun, nakiramdam lang siya. Kinabahan na ako. Kasi ang sama ng timpla ng mukha niya. Ilang minuto din siguro siyang ganon. Tapos inayos niya lang yung pagkakasara ng mga kurtina namin. Ipinagtimpla niya pa rin naman ako ng gatas. Pero hindi na kami nagbukas ng ilaw. Magtatanong pa sana ako kung ano yon. Pero ang sabi niya, bukas na lang daw niya sasabihin. Kung di nga siguro ako naggatas nun, malamang nalalong hindi ako nakatulog. So kinabukasan, sinabi niya sa akin ang dahilan. Nung magbukas daw siya ng ilaw, may nakita daw siyang dumaan ng mabilis sa bintana namin sa kusina. Maliit lang yung bintana namin doon, kaya wala yung harang o kahit kurtina man lang. Sobrang bilis daw nun kaya siya nagpatay agad ng ilaw. Iba rin daw kasi yung pakiramdam niya. Tapos nun ngang patay na yung ilaw, may mga kaluskus daw siyang nadidinig sa labas. Pagkasabi niya nito, naaalala niya na may halaman kami sa gilid ng bahay. Kaya lumabas siya nun at tinignan yun. At ayun na nga, nakahawi yung halaman namin sa tapat ng 2 bintana. Sabi agad niya, baka raw inaaswang ako. Nachismis niya to sa landlord namin. Noon lang din nalaman nito na buntis ako. At ang sabi, may chance nga raw na aswang yon. At ang hinala daw niya, yun yung matandang babae na bigla na lang sumusulpot doon. Bihira niya na daw makita yon, pero nagpupunta pa rin daw talaga doon. Fast forward, Sir Kira. Kadadaan lang ng bagyo noon. Malamig. Kaya naman sa loft kami natulog. Maliit lang ang pagitan ng loft at ng kisame namin. Siguro nasa 1.5 metro din o baka nga mas maliit pa. Basta hindi kayang tumayo doon. So natutulog na kami. Nung biglang parang may lumapag sa bubungan namin. Dinig na dinig namin yun dahil ang lapit na nga namin sa bubong. Sabay kaming nagising ng asawa ko dahil doon. Ang lala lang kasi.
Naglikot talaga yung kung anong nilalang man yun na nasa ibabaw ng bubungan namin. Halos libutin niya yung kabuuan ng bubungan namin. Paikot-ikot siya. Kaya takot na takot ako noon. Hindi ko alam kung gaano nagtagal yon. Wala naman akong naramdaman na kirot o kung ano man sa tiyan ko. Pero kabadong kabado talaga ako. Kinabukasan, nagpa-check up agad ako sa OB para masiguro namin na okay ang baby ko. Dahil sa mga nangyayari sa amin noon, pinakinggan ko ulit yung mga kwentong aswang ninyo. Tapos sinunod ko lang yung mga pangontra na kaya kong sundin doon. Asin, itim na tela, nakabaliktad na walis sa harap ng pinto. Tapos bumili din ako ng mga halamang kalamansi. Bumili nga rin yung asawa ko nung kamangyan. Kaso hindi ko gusto yung amoy, kaya hindi din talaga nagamit. Araw-araw akong hindi mapakali sa bahay namin noon. Kaya nag-decide din ang asawa ko na iuwi na lang muna ako sa bahay ng parents ko para raw may makasama ako. Pero 8 months na yung tiyan ko noon nung umuwi ako sa amin. Kasi nakaramdam na ako isang gabi ng pagkirot sa tiyan ko. Malala yun. Ayoko pa nga sana. Kasi akala ko noon okay na kahit papaano yung mga ginawa namin. O baka dahil stress na din ako. Kasi talagang hindi tumitigil yung aswang na yun. Pero para makasiguro na rin, ay sumunod na lang din ako. At umuwi na muna ako sa bahay ng parents ko para mas mabantayan ako. Isang taon na din ang nakalipas. Nag-birthday na ang anak ko nitong November lang. Kaya nga naisipan ko ring isulat at ipadala sa inyo itong kwento na to. Sana mapansin. Paki-update na lang po sana ako pag na-upload na para mapakinggan agad namin. Salamat. Hindi ko alam kung paano itong ikukwento at paano ko ring sisimulan. Tawagin mo na lang siguro akong Charmaine. Nangyari ito nitong taon lang, January. Bale, bagong kasal lang kami ng asawa ko last year at nagsama na nga kami sa sarili naming bahay. Nakakuha kami ng foreclosed property sa Pag-ibig. Duplex yung nakuha namin at may nakatira na nun sa kabilang bahay. Simula nang makasal kami, sumusubok na talaga kaming mag-asawa na bumuo ng baby. Sa bahay lang nagtatrabaho ang asawa ko at ako naman may sariling online business. So bahay lang talaga kami all the time. Ang regular na labas lang namin ay kapag mag-grocery at kapag mamamalengke lang kami. Minsan out of town. Di eto na. Hindi ako niregla ng December. Kaya sa isip ko, baka eto na yon. Baka meron na. Hindi pa kami nag-grocery nito noong January. Kaya hindi pa ako nakakabili ng PT. So nag-assume lang ako. Kasi regular naman ang mens ko. Hindi ko pa rin sinasabi sa asawa ko yon. Kasi kung positive, gusto ko siyang i-surprise. Pero kung negative naman, at least ako lang ang disappointed. Kalagitnaan ng January, may mga nangyayari sa paligid namin na hindi namin mabigyan ng paliwanag. Mga ingay na hindi namin alam kung saan nagmumula. Iba-ibang oras, pero tuwing gabi talaga. Nagsisimula lang yung ingay, una sa labas lang ng bahay, tapos biglang nasa bubong na. Konting ingay lang, dinig na namin. Kasi nagsisimula na din yung asawa ko nun sa trabaho niya. Madalas may call siya. So hindi talaga pwedeng mag-ingay kapag ganun. Tapos sumasakto pa na may kumakalabog bigla sa bubong namin kapag may kausap na siya. Naiinis siya kapag ganun. Kapag naman hahanapin niya,
o sisilipin niya sa bintana, wala naman siyang nakikita. So ang ginagawa niya, nagtatapon siya ng isang tabong tubig sa bubong namin. Kasi iniisip niya na pusa lang yon. Yung tunog din kasi, parang gawa ng pusa. Yung mga kalabog na mabibigat na para bang may mga naglalaro o naglalampungang pusa. Tapos may nagkukutkot pa sa bubong. Ang ingay nun. Tapos kapag naman lumalabas na ang asawa ko para tignan talaga sa taas, nawawala naman. Sunod na napansin namin, yung kakaibang amoy. Sobrang baho, sobrang lansa. Parang may nabubulok na hindi mo maintindihan. Tapos hahanapin namin yun sa umaga kasi iniisip namin na baka may patay na dagalang sa paligid o ano. Pero wala kaming makikita. Maski yung amoy kapag umaga, hindi na rin namin naaamoy. Inis na kami nun. Kasi paano ba naman naming susolusyonan yung mga problema na hindi naman namin nakikita, di ba? Tapos isang araw, nilapitan kami ng isang kapitbahay. Tapat bahay lang namin sila. Bale, security guard ang trabaho niya. At madalas, gabi na daw siyang nakakauwi galing sa duty niya. May isang gabi daw nakakauwi lang niya. Nasa balkonahe daw siya sa second floor nila at nagpapalamig. Nung makita daw niya na may kung anong paikot-ikot sa bubungan namin. Doon pa lang niya tinignan ng maigi. Medyo matagal daw bago nag-adjust yung paningin niya sa dilim. Pero nakakita raw siya ng malaking nilalang sa taas namin. Ang lagkit daw tingnan kasi nangingintab. Tapos ang hinala daw niya agad, aswang. Ang ginawa daw niya, sinigawan niya at pinagmumura. Tapos nun tumalon daw yun sa gilid ng bahay namin. Hindi niya na nakita yun pagkatapos nun. Sinabi lang daw niya yun sa amin kasi baka daw may binabantayan sa amin. Hindi ko pa sure nun kung buntis ba ako o hindi. Kaya medyo tumaas ang pag-asa ko nun. Akala ko ako na talaga yun. Kinwestiyon ko pa nga kung bakit sa ganoong paraan pa malalaman na buntis ako. Kaya nung araw din na yon ay inagahan naming mag-grocery para makabili na din ng PT. Ginamit ko naman agad. Pero wala. Negative ang resulta. Kaya dalawa tuloy kaming na-disappoint ng asawa ko. Naisip namin na baka sa katabing bahay namin ang buntis. Pero hindi kasi kami close. Bihira din kasi talaga naming makita yung nakatira doon. Pero alam namin na solo lang yung babaeng nakatira doon. Katapusan na yata ng January noon. Noong malaman namin na hindi yung kapitbahay namin ang buntis, kundi yung kapatid niyang nakikitira pansamantala sa kanya. Gabi na daw yun palagi nakakauwi, kaya yun talaga ang pakay ng aswang. Nung time na to, medyo nakakausap-kausap na namin sila. Kaya nabanggit na rin namin yung tungkol sa aswang. Kaso, parang hindi sila naniniwala sa ganon. Kaya hindi na rin namin ipinilit sa kanila. Unfortunately, Sir Kira, patay daw yung bata nung mailabas ng kapatid niya. Hindi ko alam kung nag-success ba yung aswang sa pagkuha ng baby ng kapatid niya. Kasi ang sabi, butas daw yung bumbunan ng baby nung ilabas at wala na daw kalaman-laman. Fast forward, Sir Kira. 1 month na akong buntis ngayon. Sa wakas natugunan din ang panalangin naming mag-asawa. Aswang ready na nga rin kaming mag-asawa ngayon. Pati yung bahay na ipaayos namin. Ready na ang mga pangontrang natutunan ko sa mga horror channels na pinapakinggan namin. Pero sana lang, at mas maigi, kung hindi nila kami dadalawin dito. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Maraming salamat.
Quezon Province, taong 2008. Madaling araw. Medyo madilim pa ang kalupaan, ngunit tanaw na ang bukang liwayway sa kabilang dako ng probinsya. Nagwawalis ako sa bakuran ng tito Nestor ko, habang siya naman ay tamang hipak lang ng yosi habang nagkakape. Napatanong sa akin si tito kung nabalitaan ko daw ba yung nangyaring komosyon sa bayan noong nakaraang araw. Sabi ko lang oo, pero wala naman akong pakialam. Wala naman kasi akong mapapala doon kung pagtutuunan ko pa ng pansin. Pero ang sabi-sabi kasi, may kaguluhan daw na nangyari sa bayan dahil may mga namamatayan daw ng mga alaga nilang hayop, lalo na tuwing sasapit daw ang hapon hanggang hating gabi. Ilang araw daw na ganun lagi ang nangyayari sa bayan. Kaya noong napuno na ang mga residente, ay inabangan na raw nila yung kung anumang salot ang gumagawa noon sa mga alaga nilang hayop. At hindi nga raw sila nagkamali. Isa raw itong aswang. Ako naman, hindi po ako mapaniwalain sa mga ganyan. Kaya sabi ko kay tito, baka adik lang yung nakita nila. Mga sabog na walang magawa sa buhay, kaya yung mga hayop yung pinagdidiskitahan. Siguro pang-ulam na lang din nila. Napailing na lang din si tito. Pero ipinilit niya pa rin sa akin na maghanda raw ako palagi. Mag-iingat daw kami. Huwag ko raw iwawaglit sa isipan ko na mayroon daw siyang mga gamit na pwedeng pangontra sa mga sinasabi nilang aswang. Natatawa-tawa na lang ako sa isip ko nun, pero hindi ko pinakita kay tito. Sumangayon na lang ako para hindi na rin humaba pa ang usapan. Tanghali noong araw na yon, natirupan ko na ako ang mamalengke sa bayan. Naiwan si tito sa bahay habang nagagamas ng damo sa bakuran. Medyo marami-rami yung bibilhin ko, kaya naman nagtawag ako ng pinsan ko na pwedeng sumama sa akin. Si Kakay. Tag-isang bayong kami ng pinsan ko. Excited ding sumama kasi bihira din siyang makalabas ng baryo namin. Mga ilang minuto ng biyahe, nakarating na kami sa bayan at nagsimula na kaming mamalengke. Habang bumibili kami ng baboy sa kakilala naming si Aling Tessie, narinig ko na may pinagkukwentuhan yung katabing tindahan niya. Ang sabi nung isa, nakakatakot na raw sa panahon ngayon. Lumalaganap na naman daw yung mga aswang na yan. Baka mamaya daw, tao na ang biktimahin nila. Sabi naman nung isa, mukhang malabo naman daw. Kasi nga mga hayop lang naman yung pinupuntirya nila. Kaya wala naman daw siguro dapat ikatakot. Sabi pa nung isa, kahit na raw, ang aswang ay aswang pa rin. Wala raw magbabago ron. Salot talaga sila kung iisipin. At kapag daw oras na tumira sila ng tao, siguradong magkakagulo na. Sa isip ko naman, parang sira yung mga tao na to. Nagtatalo sa mga bagay na wala namang katuturan at katotohanan. Napailing na lang ako noon at inabot ko na yung bayad ko kay Aling Tessie. Napansin niya sigurong nadinig ko yung usap-usapan. Kaya ang sabi niya, mahirap nga raw paniwalaan yon. Pero kahit daw kasi yung mga alaga niyang baboy, halos maubos na rin. Yung 16 niya raw na baboy, naging 5 na lang. Yung isa doon sa 5, nakita pa raw nila na butas ang tiyan kaninang umaga. Para daw bang winakwak o binutas. Hindi raw ito mukhang hiniwa ng kutsilyo. Mukha raw pinuwersang wakwakin kasi ang daming galos. Kaya nga raw kahit sila mismo na hindi rin naniniwala talaga dati, ay natatakot na rin. Napasinghap na lang ako noon. Sabi ko, may mga tao siguro talagang ganun, mga perwisyo sa kapwa. At madalas, mga siraulot adik ang gumagawa ng mga ganyan. Sasagot pa sana si Aling Tessie nang bigla na lang may isang lalaking lumapit sa katabing tindahan na talagang agaw pansin. Kasi naman,
Para itong hingal na hingal. Matalim ang tingin sa mga tinda dun sa katabing tindahan. Kaya naman naagaw nito ang pansin namin. Napatingin kami sa kanya. Tapos sabi nung lalaki, "Ale, pwede ho bang akin na lamang yung lamang loob?" Napakunot naman ang noo nung ale. Nagkatinginan pa kami at ganun din yung naging reaksyon ng dalawang nasa kabilang tindahan. Sinungitan siya nung kabilang tindera at marahas na itinaboy. Walang reaksyon yung lalaki. Bastang yumuko lamang ito. Pero nakita kong kumuyom yung kamay niya. Tapos meron itong ibinubulong-bulong. Pero kahit bulong lang yon, ramdam ko yung galit sa pagbigkas niya ng mga ibinubulong niya. Medyo nabahala ko nun, kaya naman hinawakan ko ng mahigpit si Kakay. Nagkagulatan na lang nang biglang humiyaw ng malakas yung lalaki at tumingin ng masama doon sa tindera. Hinawi niya yung ibang mga paninda nito at dinakot yung mga lamang loob. At mas nagkagulo pa nang makita naming lahat ng mga nasa paligid na isubo niya yung mga lamang loob na yon. Nginasab niya yon na parabang asong gutom na gutom. Naiyak na lang si Kakay nun at napayakap sa akin. Ako naman ay napaatras kasi nagulat ako sa nakikita ko nun. First time kong nakakita ng ganun. Tuloy lang siya sa pagngasab niya. Pero ang ginawa ng tindera ay bigla niya itong binato ng trosong sangkalan. Yung makapal na bilog na kahoy tapos malaki. Yun yung ibinato niya dun sa lalaki. Galit na galit siya kasi halos maubos na nito yung paninda niyang atay at baga ng baboy. Sa ulo tumama yung sangkalan kaya napatigil sa pagkain yung lalaki. Kasabay naman noon ang pagdating ng mga gwardya ng palengke. Muli itong nayuko. Tumigil sa pagkain. Puro dugo yung kamay at bibig niya nun. Dadakmain na sana siya ng mga gwardya. Nang walang ano-ano ay nagwala ito at dinakba yung isang gwardya at kinagat sa leeg. Napilas yung leeg ng gwardya at sumirit ang dugo mula dito. Lalo nang nagkagulo nun. Hindi ko na nakita yung mga sumunod na nangyari dahil binitbit ko na si Kakay at tumakbo na ako palayo at palabas ng palengke. Mabuti nga't hindi namin nakalimutan yung binili naming baboy eh. Dinig pa rin ang kaguluhan hanggang sa labas ng palengke. Kaya ang dami pa rin nag-uusisa sa labas. Hindi na ako lumingon. Nagtuloy-tuloy na lang kami sa pagtakbo. Sobra kaming nasyak nun sa nangyari. Si Kakay, muntik pang matroma. Pinapatahan ko siya nun habang papalayo kami sa palengke. Ako naman, tanong ng tanong sa isip ko kung ano ba yung nasaksihan namin na yun. Napahinto kami sa pagtakbo at hindi napigilang mapalingon sa palengke nang makarinig kami ng malakas na sigaw. Nakakapangilabot yun at makapanindig balahibo. Nung makita kong nagkakagulo pa rin, ay hinila ko na ulit si Kakay at nagpatuloy na kami sa pagtakbo pa uwi. Nang makarating na kami sa bahay, wala pa rin akong imik, lalo na si Kakay. Naupo ako sa hapag at tahimik na napapaisip. Hindi ko nga namalaya nun na nakaupo na pala sa tabi ko si Tito Nestor. Tinatanong kung ano daw bang nangyari. Kung nasaksihan ko daw ba yung panibagong kaguluhang nangyari sa palengke. Tumingin lang ako noon kay Tito. Hindi ako nakapagsalita. Sa dami ng mga chismoso-chismosa sa barangay namin, napakabilis na kumalat ng balitang yon at nakarating na nga agad kay Tito. Nanatili akong tulala. Tapos ang sabi ni Tito,
hindi na daw normal ang mga nangyayaring yon. At kung hanggang nun daw hindi pa rin ako kumbinsido sa mga nangyayari, bahala na raw ako. Basta pinagsabihan niya na raw ako. Ako na raw ang bahala sa kaligtasan ko at sa asawa kong buntis nung mga panahon na yon. Ipinaalala niya rin sa akin yung manukan ko at yung maliit ko pang baboyan. Sabi pa niya, mabilis daw na kumalat at maglakbay ang mga nilalang na yon. Sa maikling panahon lamang ay malamang na makarating na ito sa amin. Kaya kailangan ko na raw talagang maghanda sa maniwala man ako o hindi. Ewan ko ba, gulong-gulo pa rin ang isip ko noong mga panahon na yon. Hindi ko alam kung anong dapat kong paniwalaan at hindi ko rin talaga alam kung anong dapat kong gawin. Kinahapunan nun ay dumating na ang asawa ko. 3 araw kasi siyang wala sa amin nun. Gawa nang nanigilan muna siya sa kanyang ina. Medyo malayo rin yun. Siguro may ilang oras din na biyahe mula dito sa amin. Sinalubong ko siya mula sa labasan. Binuhat ko yung mga dala niyang gamit at mga pasalubong. Magiliw niya akong niyakap at hinalikan bilang pagbati. Ako naman kinumusta ko yung panunuluyan niya sa kanyang ina. Okay naman daw. Na-miss daw nila ang isa't isa. Ang asawa ko kasi dating naghahabi ng mga balabal at mga roba. Napakagaling niya sa ganong larangan at iyon rin ang isa sa mga naibigan ko sa kanya, ang pagiging malikhain niya. Masipag rin siya at masigasig sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya nga talagang nabighani ako sa kanya at talagang pinursigi ko na ligawan siya noon. Humarap ako ng maayos sa kanyang mga magulang. Matapos ang 2 taon siguro, nagsama na kami at nagbunga na ang aming pagmamahalan na siyang ang ipinagbubuntis niya ngayon. Pagpasok namin sa bahay, tinignan ako ni Tito Nestor. Kakaiba yung tingin niya. Para bang inuulit niya sa akin yung babala niya sa akin kanina. Nag-iwas na lang ako ng tingin at ipinaghanda na ng makakain ng aking asawa. Pero sa totoo lang, hindi talaga mawaglit sa isip ko yung nangyari sa palengke. Pati na yung mga babala sa akin ni Tito. Matapos naming maghapunan, ay nag-ayos na kami ng tutulugan namin. Sa maliit na kwarto kaming mag-asawa nun at si Tito ko naman ay natutulog lamang sa sala. Ewan ko kung ako lang, pero nung gabing yun, talagang napakaalinsangan ng pakiramdam ko. Hindi normal yun kasi lagi namang malamig ang simoy ng hangin sa gabi sa amin. Liban na nga lang kung tama talaga yung mga binanggit sa akin ni Tito dati. Yung tungkol sa, alam nyo na. Medyo malalim na ang gabi at talagang napakaalinsangan. Kaya naman todo paypay ako sa asawa ko habang ako tagaktakang pawis. Lumabas ako ng bahay para kumuha ng dahon ng sambong. Napakadilim ng paligid. Wala nang nakabukas ang ilaw sa mga kapitbahay namin. Sarado na rin ang mga pintuan at bintana nila. Napakatahimik. Ang tanging maririnig mo na lang nun ay ang alingaw-ngaw ng mga kuliglig at palaspas ng mga dahon sa paligid. Dumukot ako ng yosi at nagsindi. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam ko, parang lalo pang ang bumigat. Nagkaingay ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay namin. Pati yung mga alaga kong manok at baboy. Napalinga ako sa paligid. May narinig kasi akong kaluskos sa damuhan, di kalayuan sa bakuran ng bahay. Para bang may nag-aabang na kung ano ron. Umiikot at nagmamatsyag mula sa dilim at sa mga damuhan. Nakiramdam lang ako nun. Isang malakas na ingay ang narinig ko. Kinilabutan ako't kinutuban. Pinatay ko ang yosi ko. Maglalakad na sana ako pabalik sa kubo. Nang may biglang dumamba sa likod ko na pagkabigat-bigat. Sumubsob ako sa lupa
Sinubukan kong pumalag at manlaban. Ngunit hindi ko kinaya. Masyadong mabigat at malakas yung kung anumang nilalang ang nakadagan sa likod ko. Humahangos ito at parabang aso kong huminga. Napakabaho rin nito na animoy pinaghalong dumi at amoy ng nabubulok na laman. Lalo akong pinanghilakbutan nang marinig kong sumisigaw na si Tito Nestor at ang asawa ko sa loob ng kubo. At tila ba nagkakagulo na sila sa loob. Tila ba may kung anong nilalang ang nandoon na kinatatakutan nila. Kaya naman nilakasan ko na ang puwersa ko. Ngunit hindi pa man ako nakakagalaw ay may kumagat na sa binti ko. Napasigaw ako nun sa sobrang sakit. Nagwawala na ako nun sa pagnanais na makawala sa kung anumang nakadagan sa akin. Sa pagkakataon na yon ay parang hindi na lang ito nag-iisa. Maya-maya pa ay parang mas idiniin pa ng nilalang ang mukha ko sa lupa. Kasabay noon ay narinig ko na naman ang pagsigaw ng tulong ng asawa ko. Pero hindi talaga ako makawala. Naisip kong hawakan ang kamay ng nilalang na nakadiin sa ulo ko. Nang mahawakan ko yon ay buong puwersa ko itong hinila. Natanggal yung pagkakadiin niya sa ulo ko na agad ko namang iniangat. Sabay hablot ko sa ulo ng nilalang na nasa likod ko. Nakita ko ang buong anyo ng hayop na yon. Puno ng maitim na langis ang buo niyang katawan at meron siyang mahahabang balahibo. Yung nguso nito nakaumbok na parabang sa aso at meron siyang mahahabang pangil na nakalabas sa nguso niya. Titig na titig sa akin yung nanlilisik niyang pulang mga mata na tila ba umiilaw pa sa dilim. Nagkapalit na kami ng posisyon ng nakadagan sa akin kanina. Ako naman ang nakadagan sa kanya ngayon at idinidiin yung ulo niya sa lupa. Saka ko naman siya pinagbabanatan ng malalakas na suntok sa ulo. Hinila ko pa yung dalawang braso nito pataas hanggang sa tuluyan na nga itong lumagutok at mabali. Napahiyaw naman ng ubod na lakas yung nilalang na yon. Luminga ako sa paligid. Nasa tabi lang kami ng mini garden ng asawa ko. Humugot ako ng isa sa mga bakod nitong kawayan na nakatusok sa lupa. Pagkatapos ay buong puwersa ko itong isinaksak sa leeg ng nilalang. Tumayo ako. Pumulot ako ng malaking bato. Siguro dahil na rin sa adrenaline ko noon, nabuhat ko yung malaking bato na hindi ko mabuhat-buhat ng walang katulong. Itinaas ko yun at buong puwersang ibinagsak sa ulo ng nilalang. Sinigurado kong durog ang ulo niya. Saka ko naman nakita yung isa pang nilalang na tila ba nabigla sa ginawa ko. Muli akong bumunot ng kawayan. Bumuelo ng takbo at saka ko sinugod yung isa pang nilalang na yon. Sinaksak ko ito diretso sa dibdib. Kung iisipin ko ngayon, hindi ko rin nga maintindihan kung bakit at kung saan ko nakukuha yung lakas ko ng mga oras na yon para labanan yung mga hindi ordinaryong nilalang na yon. Kakaiba rin yung bilis at liksi ng katawan ko. Dali-dali na akong tumakbo papasok ng kubo. Pero ang inabutan ko na lang ay si Tito Nestor. Naliligo sa sarili niyang dugo. Butas ang leeg. Wasak ang tiyan. At halos humiwalay na rin ang mga braso niya sa katawan. Napaluhod na lang ako nun sa panlulumo. Pero may mas matindi pa rito. Nakita ko yung 3 pang nilalang sa pintuan ng kwarto ng kubo. Tulong-tulong sila. Mga nakasubsob sa tiyan ng asawa kong wala ng buhay. Nakaharap pa ang ulo nito sa akin. Dilat ang mga mata na tila ba hinihintay akong dumating para tulungan siya. Unti-unting nagdilim ang paningin ko noon. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa.
Napakasakit makita na parang isang baboy na pinagpipiyastahan ng mga nilalang na yon ang mahal kong asawa. Wasak ang tiyan nito at halos kalahati na lang ang leeg. At ang mas lalo pang nagpaliyab sa galit ko ay nang makita ko yung isang nilalang na may hawak-hawak na tila piraso ng putol na braso ng isang sanggol. Napasigaw na lang ako nun sa galit. Pinagmumura ko yung mga hayop na nilalang na yon. Napalingon ako kay Tito. Kinuha ko yung hawak-hawak niyang bolo at saka ko sinugod yung mga nilalang. Isang malakas na pagtaga ang inilatay ko sa leeg ng nilalang na yon. Dahilan upang tumilapon ang kanyang ulo patapon sa mukha ng isa pang nilalang. Na tila ba nagulat sa nangyari. Hindi ko na hinintay pa na makakilos siya. Itinarak ko sa mata niya yung bolo. Hinugot at saka ko muling pinagtataga. Ganoon din ang ginawa ko sa isa pa. Walang ibang tumatakbo sa isip ko nun, kundi ang matinding galit sa mga hayop na nilalang na yon. Pinaggutay-gutay ko ang katawan ng mga demonyo na tila ba nagkakatay ako ng baboy. Tulad na lang ng ginawa nila sa tiyuhin ko at sa mahal kong mag-ina. Nang bahagya na akong kumalma at tila bumalik na sa ayos ang aking ulirat, ay binitawan ko na ang bolo. Tila ba bigla ring naubos ang lakas ko sa katawan. Doon ko napagmasdan ang aking itsura. Naliligo ako't nanlalagkit sa dugo. Nababalot ang katawan ko ng kulay itim at berdeng dugo ng mga nilalang na yon. Gumapang ako patungo sa walang buhay ko ng mag-ina. Tila ba naubos ko ng mga sandaling yon ang lahat ng kayang iluha ng mga mata ko. Para bang dinudurog ang puso ko sa galit at pagluluksa. Bukang liwayway na nun nang ilabas ko ang bangkay ng mga tatlong pinakamamahal ko sa buhay. Hindi ko na rin napapansin noon ang kumpol ng mga kapitbahay ko sa labas ng bakuran namin. Tila ba nanlulumo ring nakatingin sa direksyon ko. Blanko ang mukha ko noon habang tinatrabaho ang paghuhukay sa harapan ng kubo. Napansin ko na lang na ilan sa mga kababaihan sa kapitbahay ko ay naglalagay ng tela sa katawan ng aking tito at mag-ina. Ang mga kalalakihan naman ay kumuha ng kanika nilang mga pala at tumulong na rin sa paghuhukay. Isa-isa naming ibinaba sa hukay ang mga nakabalot na sa telang katawan ng mga mahal ko. Pinagmasdan ko muna silang maigi bago unti-unting tinabunan ng hukay. Taos-puso ang pakikiramay sa akin ng mga kapitbahay ko. Subalit ako'y blanko pa rin nun. Nang humupa na ang mga tao, itinago ko ang isa sa mga katawan ng mga nilalang na sumalakay sa amin. Sinubukan ko itong pag-aralan at doon ko nalaman ang kanilang mga kahinaan. Sa tulong na rin ng mga librong itinago pala ni Tito Nestor. Ang mga libro na yon ang siyang naglalaman ng mga impormasyon patungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Magmula noon, naging buhay ko na ang paghuli at pagpatay sa mga aswang sa bayan namin at pati na rin sa mga kalapit pang probinsya. Naging kilala ako sa amin at ang ilan ay inaarkila pa ako para lang gawin ang trabahong iyon. Hanggang sa lumawig pa ang aking kakayahan at mga pamamaraan sa pagpatay sa kanila. Hanggang sa naglaon nga, ay naririnig ko na lang ang bansag sa akin ng mga tao bilang isang mananabas.